Hello po, this is Neves Ayuhay, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa ating serye ng pag-aaral at umabot na po tayo sa chapter 7 ng unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At ang video ito na ating gagawin ay bibigyan po natin ng title na Keeping God's Commands is What Counts. Ang video po ay papasimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa chapter 7 ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Actually, ito ang unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at tayo po ay nagkaroon ng series ng pag-aaral sa chapter by chapter at umabot na po tayo sa chapter 7. At ganito po ang ating mababasa dito sa chapter 7 verse 1. Sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, "Now for the matter she wrote about, it is good for a man not to have sexual relations with a woman." So ito po ay isinulat kay Apostol Pablo. Kung natatandaan niyo po, doon po sa chapter 5 ay sinabi nga ni Apostol Pablo, merong siyang natanggap na report. Yung nga po yung natanggap niyang report, yung po yung isinulat sa kanya. Ano po yun? Ito ay mababasa natin doon sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1. Ganito po ang ating mabasa. "It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that even pagans do not tolerate. A man is sleeping with his father's wife." At binigyan po natin yan ng video at ito makikita niyo sa screen yung ating pong thumbnail. At binigyan po natin ng titulo ang video iyon na tungkol doon sa chapter 5 na expel the evil out from among you. At kung hindi po ninyo napapanood, sana po ay panoorin po ninyo. So sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito po sa chapter 7, muli natin basahin ng verse 1. Ganito po ating mababasa. "Now for the matter she wrote about, it is good for a man not to have sexual relations with a woman." So sabi ni Apostol Pablo, mas maganda na ang lalaki ay hindi na gumalaw ng babae. So sabi niya doon sa Tagalog ay ganito, 1 Corinthians chapter 7 verse 1, tungkol naman sa mga bagay na isinulat ninyo. Mabuti para sa isang lalaki na huwag gumalaw ng babae. At mahirap yan. Katunayan, nung dinidiscuss ito ni Apostol Pablo, ang tungkol sa paghihiwalay ng babae at lalaki na ito ay kanyang pinagbabawal, ay nag-react yung mga alagad. Mababasa natin doon sa Matthew chapter 19, Mateo kapitulo 19, talatang 10. Ganito po ating mababasa. Ang mga alagad ay nangsabi sa kanya, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa ay hindi nararapat mag-asawa. So, mahirap yun. Yun na dapagat yun ay likas na sa atin, yung tungkol sa sexual art. So, mahirap po yung bagay na yun. Kaya sinabi niya, siguro mas maganda na hindi na lang mag-asawa ang lalaki. Pero hindi po yun ang suggestion sa Pablo upang ma-solve ang problemang ito. So sa verse 2, ganito po ating mabasa. 1 Corinthians chapter 7 verse 2 ay ganito ating mabasa. "But since sexual immorality is occurring." So yung napag-aralan natin doon sa chapter 5, isa lang po yun sa kaso ng fornication o sexual immorality. Sa ating pagbasa dito sa verse 2 ay ito ay nag-i-indicate na rampant, laganap na yung sexual immorality sa church na nasa Corinto. Muli natin basahin, sabi, "But since sexual immorality is occurring,
Each man should have sexual relations with his own wife and each woman with her own husband. So, yun po yung suggestion ni Apostol Pablo. No, sabi nga dun sa Tagalog ay ganito, unang Korinto, Kapitulo 7, talatang 2, New Filipino Version na po ang ating babasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, subalit dahil sa laganap na pakikiapid. Kasi ninyo, hindi lang yung kaso doon sa chapter 5, no? Hindi lang isang kaso yon. Napagat ang report, ang isinulat ng mga taga-Korinto, no? Ng ilan sa mga taga-Korinto kay Apostol Pablo, lalong-lalo na minention niya doon sa bahayan ni Chloe, no? Hindi lamang yung nasa chapter 5 na isang kaso lamang ng fornication, kundi dito makikita natin na ito'y laganap na, no, doon sa church ng Corinto. At dito makikita natin, muli tayong basahin sa subalit dahil sa laganap na pakikiapid, ang bawat lalaki ay dapat magkaroon ng sarili niyang asawa at gayon din ang babae. Sa verse 3, ganito ating mabasa, the husband should fulfill his marital duty to his wife and likewise the wife to her husband. Tagalog yan, ganito ating mabasa sa unang Korinto, Kapitulo 7, talatang 3, dapat ibigay ng lalaki sa kanyang asawa ang karapatan nito bilang asawa at gayon din ang babae sa kanyang asawa. So yung sexual intercourse ay obligasyon ng bawat isa sa mag-asawa. No? Obligasyon ng lalaki na ibigay ito at obligasyon ng babae na maibigay ito sa kanyang asawa. Okay, sa 1 Corinthians chapter 7 verse 4, ganito ating mabasa. The wife does not have the authority over her own body, but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body, but yields it to his wife. Ang Tagalog niyan, ganito ating mabasa, sapagat hindi na ang babae ang nagpapasya tungkol sa kanyang katawan, kundi ang kanyang asawa, at hindi na rin ang lalaki ang nagpapasya tungkol sa kanyang sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. So pag ginusto ng isa, dapat magbigay ang isa pag may kinalaman sa sexual relationship. Na iyan ay dapat i-fulfill yung kanilang kanya-kanyang tungkulin sa bagay nito. Kapag meron kang asawa, tungkulin mo na maibigay ang iyong sarili sa kanya. Okay, so 1 Corinthians chapter 7 verse 5, ganito ating mabasa. Do not deprive each other except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to prayer, then come together again so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. So, makikita natin dito, sinasabi ni Apostol Pablo, kung babasahin natin po yung Tagalog, ang unang Korinto, Kapitulo 7, talatang 5, ganito ating basa, huwag ninyong ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa, malibang may kasunduan kayo sa loob ng maikling panahon upang maialaan ang inyong sarili sa panalangin. Pagkatapos nito ay magsiping kayong muli upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa kakulangan ninyo ng pagpipigil. Makita natin kung meron mang gap, no? Kung meron mang tungkol doon sa pagsisiping, no? Na pagkasundo na hindi mo na magsiping sa ilang panahon, ay pwede naman yung kung iyon ay napag-uusapan ninyo. Na? Dahil kung hindi naman yung magagawa yun, maaring maghanap si lalaki o maghanap si babae at hindi nila kayang pigilan ang kanilang sarili, ayun ay mauuwi sa sa kasalanan. So, kaya nga dapat ilaan ng bawat isa ang para sa bawat isa. At kung meron mang pagpipigil ito ay dapat mapagkasunduan. Okay, 1 Corinthians chapter 7 verse 6 to 7, ganito ating basa. I say this as a concession,
not as a command. I wish that all of you were as I am, but each of you has your own gift from God. One has the gift, another has that. So, miski siya ang ating Panginoon Kristo, yan rin ang sinabi sa mga apostol doon sa Matthew chapter 7 may iba't iba namang may iba't iba namang gift ang mga tao. So, sa Tagalog, ganito ating mabasa. Ngunit sinasabi ko ito bilang panukala at hindi bilang utos. Nais ko sana ang lahat ay maging katulad ko na walang asawa, no? Subalit ang bawat isa ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. Ang isa ay ganito at ang iba naman ay ganito. Okay? 1 Corinthians chapter 7 verse 8 to 9. Tayo po ay nagbabasa lang ng patuloy at inuunawa ang banal na kasulatan. Sabi po rito ay ganito, now to the unmarried and the widows. Ito naman ang tinutukoy dito, yung walang asawa at yung nawala ng asawa, no, yung widows. Now to the unmarried and the widows, I say, it is good for them to stay unmarried, as I do. But if they cannot control themselves, they should marry, for it is better to marry than to burn with passion. Yun naman suggestion ni Apostol Pablo sa mga dun sa mga walang asawa. Taga-Korinto na walang asawa o mga taga-Korinto na mga babaeng bao. Siyempre, pag babaeng bao, namatay na yung asawa, wala na asawa. So, ganito po ang ating mababasa sa unang Korinto Kapitulo 7, talatang 8 hanggang 9. Ngunit sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao o babaeng balo, mabuti para sa kanila kung sila'y mananatiling gaya ko. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa sila, sapagkat mas mabuti pa ang mag-asawa kaysa mag-apoy sa pagnanasa. So, kaysa magkaroon pa ng kasalanan o magkaroon ng third party sapagkat wala siyang asawa, no? Hindi pala third party kundi magkaroon ng fornication. Sorry po naman. So sa 1 Corinthians chapter 7 verse 10, ganito po ating basa. To the married I gave this command, not I but the Lord. A wife must not separate from her husband. Sabi na po sa Pablo, yung mga may asawa, ito yung aking inuutos. Hindi naman ako talagang nag-uutos, kundi ang Panginoon. Basahin na lang natin sa Biblia, no? Doon sa unang Korinto Kapitulo 7, talatang 10. Ganito ang ating mabasa. At sa mga may asawa ay nagtagubilin ako, hindi ako, kundi Panginoon, na huwag hiwalayan ng babae ang kanyang asawa. So, yan tagubilin ng Panginoon. Walang hiwalayan. Ikaw babae, huwag mong hiwalayan ang iyong asawa. At ganoon rin naman ang asawa ay binibili na huwag niyang hiwalayan o i-divorce yung kanyang asawa. Yun ay mabasa natin sa verse 11. Ang sabi doon ay ganito. 1 Corinthians chapter 7 verse 11, but if she does, she must remain unmarried or else be reconciled to her husband, and a husband must not divorce his wife. So, pareho rin. Kung ang babae ay hindi dapat humiwalay sa kanyang asawa, ang asawa naman ay huwag niyang hihiwalayan o huwag niyang iiwan ang kanyang asawa. Basahin natin sa Tagalog. Unang Korinto Kapitulo 7, talatang 11, ganito ating mababasa. Ngunit kung siya ay humiwalay, manatili siyang walang asawa. Kung hindi naman ay makipagkasundo siya sa kanyang asawa at hindi dapat iwan ng lalaki ang kanyang asawa. Sabi niya, ngunit kung siya hihiwalay, manatili siyang walang asawa. Kung hindi naman, makipagkasundo siya sa kanyang asawa.
ang talagang utos ay hindi dapat iwan ng lalaki ang kanyang asawa. At yung paghihiwalay ay kinamumuhian ng Diyos. Galit ang Diyos sa divorce. Yan ay mababasa natin doon sa Malakay, Malachi chapter 2 verse 16. King James Version na po ang ating babasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: For the Lord God of Israel says that He hates divorce, for it covers one garment with violence, says the Lord of hosts. Therefore, take heed to your spirit that you do not deal treacherously. So sabi ni Malakay, galit ang Diyos, kinamumuhian ng Diyos ang pakikipaghiwalay. Sa unang Korinto kapitulo 7 talatang 12, ganito po ating mababasa. To the rest I say this, I, not the Lord. If any brother has a wife who is not a believer and she is willing to live with him, he must not divorce her. Unang Korinto kapitulo 7 talatang 12, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: Ngunit sa iba ay ako mismo ang nagsasabi at hindi ang Panginoon na kung sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi mananampalataya at pumayag ito na mamuhay na kasama niya, huwag niya itong hiwalayan. So, yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Pagkasabi nga, nabasa natin sa Malakay na sa Malakas o sa Malakyas ay galit ang Diyos o God hates divorce. Kaya dito sinasabi ni Apostol Pablo, pinagdidiinan niya na huwag itong hiwalayan. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 13, ganito ating mabasa. And if a woman has a husband who is not a believer and he is willing to live with her, she must not divorce him. At ganun rin sa babae, huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sa unang Korinto kapitulo 7 talatang 13, at kung ang babae ay may asawang di mananampalataya at pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama niya, huwag niya hiwalayan ang kanyang asawa. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 14, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: For the unbelieving husband has been sanctified through his wife, and the unbelieving wife has been sanctified through her believing husband. Otherwise, your children will be unclean, but as it is, they are holy. Ito ang Tagalog, unang Korinto kapitulo 7 talatang 14, sapagkat ang lalaking hindi na mananampalataya ay nagiging banal dahil sa kanyang asawa, at ang babaeng di nananampalataya nagiging banal dahil sa kanyang asawa. Kung hindi gayon, ang mga anak ninyo ay marurumi, ngunit ngayon sila'y mga banal. Okay? Unang Korinto kapitulo 7 1 Corinthians chapter 7 verse 15, ang sabi ay ganito: But if the unbeliever lives, siya hihiwalay, let it be so. Okay? The brother or sister is not bound in such circumstances. God has called us to live in peace. So, pinaliliwanag niya po sa Pablo na kung hihiwalay yung hindi mananampalataya, hayaan siyang umiwalay. Ganito ang mababasa natin sa unang Korinto kapitulo 7 talatang 15. Ganito ating mabasa. Ngunit kung humiwalay ang di mananampalataya, hayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o ang kapatid na babae hindi dapat paalipin sa gayong kalagayan, sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos tungo sa kapayapaan. Para walang gulo. Tinawag tayo para sa kapayapaan. Para maging payapa, kung gusto niyang humiwalay, di humiwalay siya. So, hinahayaan na kung hindi siya mananampalataya.
Sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 7 verse 16, ganito ating basa, how do you know, wife, whether you will save your husband? Or how do you know, husband, whether you will save your wife? Ang Tagalog niyan, sa unang Korinto kapitulo 7, talatang 15, 16, ay ganito, hindi mo ba nalalaman, babae, na baka ikaw ang magpagligtas sa iyong asawa? At hindi mo ba nalalaman, lalaki, na baka ikaw ang makapagligtas sa iyong asawa? Sa pakikitungo, pwede nating mailigtas yung ating mga asawa. Sa unang 1 Corinthians chapter 7 verse 17, ganito ating mabasa. Nevertheless, each person should live as a believer in whatever situation the Lord has assigned to them, just as God has called them. This is the rule I lay down in all churches. So ito yung sinasabi niya sa lahat ng iglesia. Sa unang Korinto kapitulo 7, talatang 17, hayaang mamuhay ang bawat isa ayon sa itinakda sa kanya ng Panginoon at sa kalagayan niya noong tawagin siya ng Diyos. Ganito ang tinatagabilin ko sa lahat ng mga ng iglesia. So gusto ni Apostol Pablo ng kapayapaan. Kaya sinasabi niya ito, manatili ka kung paano ka tinawag ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 7 verse 18, ganito ating mabasa. Was a man already circumcised when he was called? He should not become uncircumcised. Was a man uncircumcised when he was called? He should not be circumcised. So, kung siya ay tuli, wag siyang hindi maging tuli. Kung siya ay tinawag. Manatili siya dun sa kanyang kalagayan. Kung naman siya ay hindi tuli, wag siyang patuli. So, sabi dito, unang Korinto, kapitulo 7, talatang 18, ay natuli na ba ang sinuman na siya'y tawagin? Huwag niyang alisin ang tanda ng pagtutuli. Hindi ba natuli ang sinuman ng siya'y tawagin? Huwag na siyang magpatuli. Bakit? Wala namang saysay yun sa kaligtasan yung pagtutuli. Tuli ka man o hindi, wala namang itong kinalaman sa kaligtasan. So, kaya yun ay pinaliwanag ni Apostol Pablo sa verse 19. 1 Corinthians chapter 7 verse 19, circumcision is nothing and uncircumcision is nothing. Keeping God's command is what counts. Sabi ni Apostol Pablo, ang mahalaga ay yung pagtupad sa utos ng Diyos. Wala namang kabuluhan kung tuli ka o hindi tuli. Ganito ang ating mababasa sa 1 Korinto kapitulo 7, talatang 19. Walang kabuluhan ang pagiging tuli o hindi tuli. Ang mahalaga ay ang pagtupad sa utos ng Diyos. 1 Corinthians chapter 7 verse 20, ganito po ating mabasa. Each person should remain in the situation they were in when God called them. Ulitin natin basahin. Each person should remain in the situation they were in when God called them. Sa Tagalog, ang sabi, ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya'y tawagin. Okay? 1 Corinthians chapter 7 verse 20. So nag-ukol siya ng oras dito sa pagpapaliwanag. Now, were you a slave when you were called? Don't let it trouble you. Although if you can gain your freedom, do so. Sa Tagalog niya, ang sabi, isa ka bang alipin nang ikaw ay tawagin? Wala kang dapat alalahanin. Subalit kung magawa mong maging malaya, ay gawin mo ang pagkakataon. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 22, for the one who was a slave when called to faith in the Lord is the Lord's freedom of freed person. Similarly, the one who was free when called is Christ's slave. Ang Tagalog niyan, 1 Corinto kapitulo 7, talatang 22, sapagkat ang tinawag na maging kaisa ng Panginoon
nang siya ay alipin ay malaya sa Panginoon at ang tinawag naman nang siya ay malaya ay alipin na ng Panginoon o alipin ni Kristo. Okay? 1 Corinthians chapter 7 verse 23 to 24. No, ito naman ay self-explanatory kaya binabasa ko na lang po. No? Sabi doon ay ganito, you were bought at a price. Do not become slave of human beings. Brothers and sisters, each person as responsible to God should remain in the situation they were in when God called them. Ang Tagalog niyan ay ganito, mahal ang pagkabili sa inyo. Kaya huwag kayong maging alipin ng mga tao. Mga kapatid, hayaang manatili ang bawat isa sa kalagayan noong siya ay tawagin ng Diyos. So, dito makikita natin na binibigyan din ni Apostol Pablo na huwag tayong maging sunod-sunuran sa tao, huwag tayong palipin sa tao. Tayo ay alipin ng ating Panginoong Kristo. Ang susundin lang natin ay ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga, hayaang manatili ang bawat isa sa kalagayan nung siya'y tawagin ng Diyos. Kung ano ka, ganun ka, manatili kang ganon. Okay? 1 Corinthians chapter 7 verse 25. Ganito ating mabasa. Now about virgins, I have no command from the Lord, but I give a judgment as one who by the Lord's mercy is trustworthy. Ang sabi niya, at tungkol naman sa mga walang asawa, yung virgin, no? Iba ito doon sa sinasabi doon sa unang mga talata, no? Ito ay yung dalaga. Okay? At tungkol naman sa mga walang asawa ay wala akong utos mula sa Panginoon, ngunit nagbibigay ako ng kuro-kuro bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag ng Panginoon. Ano yun? 1 Corinthians chapter 7 verse 26 to 27, ang sabi ay ganito, because of the present crisis, ano yung present crisis na kinaharap nila? They were under persecution. Takbo sila ng takbo. Ilag sila ng ilag. Tumataka sila sa sa paghuhuli, pag-uusig ng mga Roman army. Yun yung crisis na tinutukoy dito. At ang sabi ng Apostol Pablo ay ganito, because of the present crisis, I think that it is good for a man to remain as he is. Are you pledged to a woman? Do not seek to be released. Are you free from such a commitment? Do not look for a wife. Okay? Sa Tagalog yan, ay ganito ating mabasa. Sa palagay ko, dahil sa kagipitang kinaharap ngayon, makabubuti sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Nakatali ka ba sa asawang babae? Huwag mong sikaping makalaya. Nakalaya ka ba mula sa asawa? Huwag ka nang humanap ng asawa. Ito ay dahil doon sa sitwasyon nila kinaharap. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 28, ganito po ating mababasa. But if you do marry, you have not sinned. And if a virgin marries, she has not sinned. But those who marry will face many troubles in this life, and I want to spare you this. Sabi sa Tagalog, 1 Corinto Kapitulo 7, talatang 28, ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. Subalit ang mga may asawa ay daranas ng kahirapan sa buhay at iniiwas ko lamang kayo sa mga iyo. Dahil nga sa persecution, syempre kung meron kang asawa, kung meron kang pamilya, mas mahirap para sa iyo ang patakas-takas mula sa kamay ng Roman Empire. Okay, 1 Corinthians chapter 7 verse 29. Ganito ating mabasa. What I mean, brothers and sisters, is that the time is short. From now on, those who have wives should live as if they do not.
Okay? Ang sabi doon sa Tagalog, unang Korinto Kapitulo 7, talatang 29, ang ibig kong sabihin mga kapatid ay maikli na ang panahon. Mula ngayon, ang mga may asawa ay mamuhay tulad sa walang asawa. Tulad rin yung mga sundalong dinadala sa gera, di ba? So, ang asawa nila ay wala sa piling nila. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 30, ganito ating mabasa. Those who mourn as if they did not, those who are happy as if they were not, those who buy something as if it were not theirs to keep. Sabi ito sa Tagalog, at ang mga umiiyak ay maging katulad ng mga hindi umiiyak. At ang mga tutuwa ay maging katulad ng mga hindi natutuwa. At ang mga bumibili ay maging katulad ng walang pag-aari. Okay? Ito ay may kinalaman doon sa kanilang situation. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 31, ang sabi, those who use the things of the world as if not engrossed in them. For this world in its present form is passing away. 1 Corinthians chapter 1 Korinto kapitulo 7 talatang 31, at ang mga gumagamit ng mga bagay ng sanlibutan ay maging katulad ng mga hindi lubos na gumagamit nito sapagkat lumilipas ang anyo ng sanlibutan ito. 1 Corinthians chapter 7 verse 32, I would like you to be free from concern. An unmarried man is concerned about the Lord's affair. How can he please the Lord? Ang muli kong basahin, I would like you to be free from concern. An unmarried man is concerned about the Lord's affair, how he can please the Lord. Sa Tagalog, ganito ating mabasa, at nais kong mawalan kayo ng mga alalahanin. Huwag kayong masyadong maalalahanin. Ang lalaking walang asawa ay nag-aalala tungkol sa mga bagay ng Panginoon, kung paano niyang mabibigyang kasiyahan ang Panginoon. Kaya mas mabuting hindi mag-asawa sapagkat na focus niya yung kanyang atensyon, yung kanyang oras sa pagsisilbi sa Panginoon. Kasi kung may asawa siya at tapos under persecution sila, so nawawalan siya ng focus sapagkat ang lagi niyang iniisip yung kanyang pamilya. Okay, 1 Corinthians chapter 7 verse 33 to 34, ganito ating basa. But a married man is concerned about the affairs of this world, how he can please his wife, and his interests are divided. An unmarried woman or virgin is concerned about the Lord's affair. Her aim is to be devoted to the Lord in both body and spirit. But a married woman is concerned about the affairs of the world, how she can please her husband. So, ganun rin ang sitwasyon ng babae, no? Sa unang Korinto Kapitulo 7, talatang 33 hanggang 34, ngunit ang lalaking may asawa ay nag-aalala tungkol sa mga bagay ng sanlibutan, kung paano niya nabibigyan kasiyahan ng kanyang asawa at nahahati ang kanyang pag-iisip. Ang babaeng walang asawa at ang birhen ay nag-aalala tungkol sa mga bagay ng Panginoon. Kasi wala silang asawa, sa focus sila sa Panginoon, kung paano magiging banal sa katawan at sa espiritu. Ngunit ang babaeng may asawa ay nag-aalala tungkol sa mga bagay ng sanlibutan, kung paano niya binibigyan ng kasiyahan ang kanyang asawa. 1 Corinthians chapter 7 verse 35, I am saying this for you, your own good, not to restrict you, but that you may live in a right way in undivided devotion to the Lord. Sa Tagalog, 1 Korinto Kapitulo 7, talatang 35, ganito ating mabasa, sinasabi ko ito para sa inyong kapakanan, hindi upang paghatiin o hindi paghigpitan kayo, kundi upang magkaroon kayo ng kaayusan at makapaglingkod sa Panginoon ng walang sagabal. Yun yung purpose ni Apostol Pablo. Dahil sa kanilang diraranas na sitwasyon, they were under persecution, nawawalan sila ng focus.
no, sa paglilingkod sa Panginoon. Ayaw ni Apostol Pablo na magkaroon ng sagabal doon sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Okay? 1 Corinthians chapter 7 verse 36, if anyone is worried that he might not be acting honorably toward the virgin he is engaged to, and if his passions are too strong and he feels his oath to marry, he should do as he wants. He is not sinning. They should get married. Tagalog, ganito ating mabasa. 1 Corinto Kapitulo 7, talatang 36. Ngunit kung iniisip ng sino man na hindi tama ang kanyang inaasa sa kanyang dalaga na nasa hustong gulang na, hayaang mangyari ang gusto niya. Hayaan silang magpakasal. Walang masama rito. Okay? 1 Corinthians chapter 7 verse 37. But the man who has settled the matter in his own mind, who is under no compulsion but has control over his own will, and who has made up his mind not to marry the virgin, this man also does the right thing. Subalit sino mang may matibay na paninindigan sa kanyang puso at hindi nakararamdam ng pangangailangan kundi napipigil niya ang kanyang sariling kagustuhan at nagpapasya sa kanyang puso na manatili siyang bilang kanyang dalaga, mabuti ang kanyang ginagawa. Okay? 1 Corinthians chapter 7 verse 38, so then, he who marries the virgin does right, but he who does not marry her does better. Sa Tagalog niya, 1 Corinto Kapitulo 7, talatang 38, kaya ang nagpapakasal sa kanyang kasintahan ay gumagawa ng mabuti, at ang hindi naman nagpapakasal ay gumagawa ng mas mabuti. Okay? Dahil doon sa kanilang sitwasyon. Okay, 1 Corinthians chapter 7 verse 39, a woman is bound to her husband as long as he lives. Tandaan po natin yan. Yung asawa, ay bound siya sa kanyang, katali siya sa kanyang asawa hanggang siya ay nabubuhay. Basahin ko ng tuloy-tuloy, 1 Corinthians chapter 7 verse 39, a woman is bound to her husband as long as he lives, but if her husband dies, she is free to marry anyone she wishes, but he must belong to the Lord. Okay? Sa 1 Corinto Kapitulo 7, talatang 39, ang asawang babae ay nakatali habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung namayapa na ang kanyang asawa, malaya siyang mag-asawa sa kanino mang nais niya, basta sa kapwa nasa Panginoon. Ang mahalaga yung ang mapangasawa niya ay kapananampalataya niya para mas okay. Okay? 1 Corinthians chapter 7 verse 40. In my judgment, she is happier if she stays as she is. And I think that I too have the Spirit of God. Muli natin basahin. In my judgment, she is happier if she stays as she is. And I think that I too have the Spirit of God. 1 Corinto Kapitulo 7, talatang 40, ngunit sa aking palagay, mas maligaya siya kung manatili siya sa kanyang kalagayan. Iniisip ko rin naman na taglay ko ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat yung kalagayan sinasabi niya, walang asawa. At si Apostol Pablo, wala rin asawa. Sabi niya, taglay ko naman ang Espiritu ng Diyos. Okay, so, hanggang doon na lamang, yun po yung katapusan ng chapter 7. No? At tayo ay papaling na sa chapter 8 sa susunod na video na atin pong gagawin kung paano po ninyo ako sinamahan sa kapitulong ito ng ating pong pag-aaral dito po sa chapter 7 ay maasa po ang inyong lingkod na sasamahan po ninyo ako sa susunod na video na ating pong i-upload tungkol sa chapter 8
At ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At kung maaari ay i-like nyo na rin po ito para sa ganun marami po pong ma-encourage na manood ng video ito. At kung gusto niyo pong makabahagi sa ipinag-utos ng ating Panginoon Kristo na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapan, i-share po ninyo ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayo comment, sana po ay mag-comment kayo. At sana po, huwag niyo pong kalilimutan ang mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto niyo pong mag-subscribe, pindutin niyo lang po itong below sa akin pong likuran. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.